Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat. Sama-sama tayo, Pilipino. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pangongonsensya, hindi epektibong paraan ng panghihikayat ayon sa pag-aaral. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humakagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. 20-20-20 rule kontra computer eye strain, alamin. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Six-pack abs, hindi tunay na pamantayan ng pagiging healthy ayon sa eksperto. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man or international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Oras, 7 minuto makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH
Rapido, Hataw, Balita. Sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa, iyon ang makukuha sa RH Rapido, Hataw, Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido, Hataw, Balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Unang Sabado ng Marso 2024, March 2. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na yung ating mga kababayan sa ibayong dagat. Ako ho si Raymond Dadpaz, inyong makasama sa mga susunod na oras ng balitaan. Ang aaga sina Willie Bico, si Sheroque, si Francisco Antonio Ramirez Garcia. Una sa ulo ng ating mga balita, LPG hike sumalubong sa Marso, taas presyo sa gasolina, namumuro naman sa araw ng Martes. Utang ng Pilipinas lumobo pa sa halos 15 trilyong piso ayon sa National Treasury. Mga opisyal na sangkot sa NFA rice scam pinagbabakasyon ni DA Secretary Laurel. Pangulong Bongbong Marcos balik Australia bukas para sa ASEAN Special Summit. Sigarilyo, sinisi ng Bureau of Fire sa pagdami ng mga insidente ng sunog. Unang bagyo sa 2024 posibleng pumasok sa bansa ngayong Marso, tatawaging Aghon. Pastor Apollo Kibuloy nagpalaro. 1,000 papremyo sa makahuhula kung saan siya nagtatago. Matapos ang viral na surot, daga, abay naispatang gumagala naman sa Terminal 3. Chap-chap na parte ng katawan ng tao iniwan sa harapan ng NBI office sa Bacolod. Diyos ko po. Sa balitang sports, Pinoy swimmer sumikwat ng 6 na medalya sa Asian AIDS Group Championships. At sa balitang showbiz, Sara Labati kinumpirmang hiwalay na nga sila ng kanyang mister na si Richard Gutierrez. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon sa detalye. Sinalubong ng taas presyo sa LPG o liquefied petroleum gas ang pagpasok ng buwan ng Marso. Sa abiso ng Petron Corporation, tumaas ng 30 sentimos kada kilo ng LPG o katumbas ng 3 pesos and 30 centavos ang pagtaas kada 11 kilogram na tangke. Ang Sulan LPG naman ay nagmahal ng 27 centavos kada kilo. Ang ikatlo magkakasunod na buwang LPG hike ay bunsod ng umiiral na contract price sa pandaigdigang merkado. Namumuro rin ng 20 hanggang 45 centavos na taas presyo sa gasolina sa unang Martes ng Marso. Sabi ng oil industry sources, maaari namang magkaroon ng 30 hanggang 60 centavos na rollback sa diesel at 30 hanggang 50 centavos naman sa kerosene. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa kabilang ng bigas nitong buwan ng Pebrero. Sa price situationer ng PSA o ito yung Philippine Statistics Authority, nagmahal na sa 50 pesos and 63 centavos ang kada kilo ng regular milled rice noong Pebrero, 15 mula sa 50.34 noong naunang araw ng Pebrero din. Tumaas din sa 346.59 ang kada kilo ng fresh
pork liempo mula sa dating 344.13. Maging ang kalamansi, lumundag sa 84.75 ang kada kilo mula sa dating 77.29 ang kada kilo. Nagbabala naman ang Department of Budget and Management o DBM na hindi kakayanin ng gobyerno ang pagbibigay ng subsidy para sa mga minimum wage earners tulad ng ikinukonsidera ng Kamara de Representantes. Git ni Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi kasama sa inaprubahan ng gobyerno ang pondo para sa proposed subsidy sa mga manggagawa. Pangamba ng kalihim, posibleng maapektuhan ng subsidy para sa mga manggagawa ang budget sa social services at iba pang prioridad sa proyekto sa infrastruktura. Sa ilalim ng 2024 budget, kang nakalaan na subsidy ay para lang sa Social Protection Program tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Samantalang inihayag din ng ING Bank Senior Economist Nichols Mapa na ang magiging hamon ang gusto para sa paghanap ng resources ng gobyerno ang mataas na utang o kasalukuyang high-level debt ng bansa. Labintatlong minuto na ho, makalipas ang alas 4. Lilipat na sa paggamit ng e-wallets ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa DSWD, makatutulong ang sistema ng e-wallet lalo na sa mga benepisyaryong nasa mga liblib na lugar kung saan kailangan pa nilang pumunta sa bayan upang makapag-withdraw sa mga ATM machine. Sinabi naman ni DSWD spokesman and Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez na nagsagawa na ang ahensya ng Digital Financial Literacy Programs nitong Pebrero bilang paghanda sa bagong sistemang gagamitin para sa 4Ps. Nakipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Land Bank of the Philippines, Bank of the Philippine Islands Foundation, Ayala Foundation, GCash at Paymaya upang masigurong matagumpay ang implementasyon ng naturang programa. Paano yung nakasanla ng ATM? Nakasanla sa tindahan ni Aling Nelia. Sumipa sa halos 15 trilyong piso ang utang ng Pilipinas noong buwan ng Enero. Ayon sa Bureau of Treasury, lumubo sa 14.79 trilyon ang utang ng gobyerno, 8% mas mataas mula sa 13.698 o 698 trilyon sa parehong period noong 2023. Itinulak daw ito ng sumipang domestic borrowing at humina naman ang halaga ng piso kontra sa dolyar. 10.16 trilyon ang utang panloob ng Pilipinas habang 4.6 trilyon ang utang panlabas. Labinlimang minuto na ho, makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga taga-Department of Agriculture, National Food Authority at iba pang attached agencies, magandang umaga. Pinaghahain na ng leave of absence ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang administrator ng National Food Authority matapos akusaan na ibinebentang mga NFA rice sa ilang mga traders. Bukod kay NFA Administrator Roderico Bioco, sinabihan na rin ni Laurel ang nag-aakusa kay Bioco na si Assistant Administrator for Operations Limuel Pagayunan na mag-leave na rin. Ayon kay Laurel, ito'y upang maging patas sa harap ng investigasyon na isinasagawa ng naturang kontrobersiya. Git ng kalihim, makabubuting mag-leave pareho ang dalawa bago pa man mapatawan ng suspension o sibakin sa pwesto ang isa sa kanila. Nauna nang inireklamo ni Pagayunan si Bioco na di umano naglabas ng memoranda na pumapayag sa pagbibenta ng 75,000 na sako ng bigas sa ilang mga traders na nagkakahalaga ng 93.75 million pesos. Sabi ni Laurel, nais niyang malaman kung ano ang root cause o pinag-ugatan ng naturang
kontrobersiya. Sabi ng iba dyan baka hindi patas. Kaya merong umaray. Ay nako. Iimbestigahan naman ng Senado ang umano'y rice scam sa National Food Authority o ang pagbibenta ng paluging bigas sa ilang mga piling mga traders. Ayon kay Senador Cynthia Villar, ang chairperson ng Committee on Agriculture and Food sa Senado, maghahain siya ng resolution para matalupan ang rice scam. Dapat na niyang ibenta ng NFA ang bigas sa mga nangangailangan at hindi sa mga mapagsamantalang dealer at mga traders. Pero sabi ng senadora, hindi na bago ang isyong may mafia sa loob ng NFA. Aray ko po. Kaya nga inalisan ito ng kapangyarihang mag-angkat sa ilalim ng rice tarification law. Hindi nga pwedeng mag-angkat, dumiskarte pa rin naman. Iginit naman yang ng administrator ng National Food Authority o NFA na hindi siya nakinabang sa bentahan ng bigas ng mababang presyo sa mga trader. Nilinaw ni NFA Administrator Roderico Bioco na ibinebenta lamang ang mga bigas sa pribadong sektor kung hindi na ito bibilhin ng mga relief agency para hindi tuluyang masira ang stock ng bigas. Ayon kay Bioco, kapakanan lamang ng NFA ang kanyang tinitingnan at wala siyang personal na interest dito. Samantalang sinabi ni Bioco na handa silang makipagtulungan sa Department of Agriculture para sa investigasyon sa umano'y corruption sa nasabing bentahan. Many of these traders, ngayon ko lang nakilala, no? When I became an administrator, kasi I'm not privy to the industry. Galing ho ako sa corn industry, no? So hindi ako masyadong familiar with the sa Rice. mga stakeholders ng, especially the rice millers, no, na involved with transactions with the NFA. But hindi ako nag-benefit or anything from this, no, because ang tinitingnan lang natin yung kapakanan ng NFA, yun yung trabaho natin. But wala tayong personal interest dito or nakinabang tayo dito. Hindi tayo nakinabang dito. Si NFA Administrator Roderico Bioco. Alas 4:20 na hunang umaga. Ipinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang pagbibenta ng mga workbook o booklet para sa Catch Up Fridays. Idinin ng ahensya na hindi dapat maglabas ang estudyante o magulang ng sarili nilang pera para sa nasabing programa. Inimbestigahan na ng DepEd ang napaulat na pagbibenta ng mga school personnel ng mga learning materials. Tiniyak nitong mahaharap sa parusang administratibo ang mapatunayang guilty. Pinaimbestigahan din ni Senador Lito Lapid ang paglaganap naman ng online gambling sa bansa. Ito pa. Ito ay sa magitan ng resolution na kanyang ihaharap sa Senate Committee on Games and Amusement. Ayon kay Lapid, laganap na ang online gambling dahil ito ay malayang ina-advertise sa iba't ibang mga social media platforms tulad ng Facebook, X, yung dating Twitter, Instagram at TikTok. Sinabi ng mambabatas na kabilang sa naa-addict sa sugal via online ay mga bata, kabilang ng mga estudyante dahil napakadaling ma-access ito. Idinagdag pa ni Lapid na dapat ding mahinto ang paggamit sa mga mobile wallet services tulad ng GCash at Paymaya bilang sangkalan sa pagtaya sa online gambling. Gandang umaga ho kay Senator Lito Lapid na siyang chairman ng Senate Committee on Games and Amusement. Sir Ricky, magandang umaga. At siyempre sa ating partner na si Florante Rosales.
Iniimbestigahan na ng mga mambabatas ang questionable namang dami ng mga Pilipinong namatay noong 2021 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng DZRH kay Laguna 1st District Congressman Don Fernandez, ang chairman ng House Committee on Public Order and Safety, sinabi niyang nakapagtataka kung bakit sobrang dami ng mga nasawi noong 2021. Ayon kay Fernandez, kaduda ito dahil sa nasa 2 hanggang 5% lang ang nadagdag sa bilang ng mga namamatay na Pinoy kada taon, pero biglang sumirit ito sa mahigit na 40% noong 2021. Nataon pa ito sa panahon na dumating ang COVID-19 vaccine sa bansa. Sa kanilang investigasyon, may mga tao na malulusog naman ngunit namatay dahil sa bakuna, gaya na lamang ng isang batang inatake sa puso. In other words, yung 300,000 na tao na namatay sa atin, hindi lang tayo, kundi buong mundo meron. Kaya even other parliaments are now asking, bakit ang dami ni... Oh yes, kahit tingnan mo sa mga YouTube, sa lahat, bakit nagtatanong sila sa Australia, sa New Zealand, sa United Kingdom, sa Amerika, sila Senator Johnson, si Congressman Green, tinatanong nila bakit may sobrang namatay tayo. Milyon ang kanila. Sa kanila, milyon ang excess deaths nila eh. So, kasabay din ng roll-out ng vaccine. Laguna Congressman Don Fernandez. Alas 4:24. Magandang umaga ho sa mga taga Bureau of Customs. Kinansela ng Korte Suprema ang pagiging abogado ng isang dating opisyal ng Bureau of Customs. Ito ay dahil sa paggamit ni George Monroy ng kanyang pwesto bilang dating BOC Director para makapagbenta ng mga sasakyan na kinumpiska ng ahensya. Nag-ugat ang kaso sa ginawang pag-alok ni Monroy na ibenta ang isang Toyota Land Cruiser na hindi nirelease ng Bureau of Customs. Ang naturang SUV ay inalok ng dating Customs Executive sa complainant na si Julieta Co sa halagang 1.4 million noong July 2020. Bukod sa conviction ng Sandigan Bayan, hinatulan din ng Supreme Court ng guilty si Monroy sa kasong paglabag sa Lawyers Code dahilan upang siya ay madisbar o matanggalan ng lisensya bilang isang abogado. Nadiskubre naman ng Land Transportation Office o LTO na ibinenta lang ng tig 1 milyon piso ang 2 Bugatti Chiron sports car na illegal na ipinasok sa bansa. Malayo ito sa nakadeklarang mahigit na 14.2 million sa commercial invoice ng Avion Shipping Company Limited sa Hong Kong at sa 165 million na istima naman o pagtaya ng Bureau of Customs. Lumitaw rin sa pagsisiyasat ng LTO na ibinenta ang 2 luxury cars ng walang buwis. Nauna nang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na pagmamay-ari ng Pogo Firms o 2 kumpanya ng Pogo ang 2 sports car na isinuko na sa Bureau of Customs. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit na 3.72 billion pesos na halaga ng smuggled na mga e-cigarette o mga vape sa mga isinagawang raid sa Parañaque City at Malabon. Ilan sa mga natuklasan ni na BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang nasa 1.5 million pisong halaga ng Flavia brand na e-cigarette sa Olivares Compound, San Dionisio, Parañaque City. Ayon kay Rubio, mahigit kumulang sa 15,000 kahon na may tig 100 piraso ng naturang produkto ang nasa loob ng naturang warehouse. Samantala sa isa pang bodega sa compound 46 naman sa Hernandez Street, Barangay Catmon sa Malabon City ay natuklasan ang humigit kumulang sa 19,800 kahon, 19,800 na mga kahon na naglalaman na 100 piraso ng vape kada box. Sa ngayon, tiniyak ni Commissioner Rubio na ongoing ang active pa rin na investigasyon sa mga warehouse at patuloy pa rin
Ini-examine upang matukoy ang pinal na bilang ng mga smuggled na vape. Tired of waking up mid-surgery? Top up your anesthesia now. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Ang dekadang karanasan ng mga opisyal sa nasabing ahensya. Ayon kay Commissioner Rubio, ang libro ay makatutulong sa mga kasalukuyang opisyal ng BOC, gayon din sa mga bagong pasok sa ahensya. Nasa libro rin ang mga batas at regulasyon na sinusunod ng Customs, gaya ng Customs Modernization and Tariff Act, Tariff and Customs Code of the Philippines, Customs Administration Orders at mga Customs Memorandum Order. Kasama rin ito sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga sinampat kinakarap na kaso ng ahensya. Aarangkada naman ng ikalawang round ng bidding para sa 100 o para sa 465 465 million pesos na online voting and counting system na gagamitin sa kauna-unang online voting ng mga OFW sa papalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudiangco, isasagawang second round ng competitive public bidding para sa OVCS sa ikatlong linggo ng Marso na at itatakdang deadline sa pagpasa ng mga bids sa March 19. Una rito ay sinagawa na noong February 22 ang unang round ng bidding na idineklara namang failure matapos mabigong makapagbigay ng requirements ang dalawang natataging bidders na Indra Soluciones Tecligas de la Información at We Are It Philippines Incorporated. Sa kabila nito, sinabi naman ni Laudiangco na maaari pa ring lumahok ang dalawang naturang kumpanya para sa ikalawang round. Meron naman daw naitala na naman. Meron ng 68. Wow, grabe kapapasok pa lang ng buwan ng Marso, mukhang sobra-sobra na sa kota ang lalawigan ng Benguet. 68 mga insidente ng sunog na itala sa lalawigan ng Benguet. Saang-saang lugar kaya ito? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Romy Gonzalez. Romy? Morning Lakay, pinalalahanan ng Bureau of Fire Protection Benguet ang publiko na maging mapagmatsyag kasabay ng mga nagaganap na sunog, lalo na yung forest fire sa lalawigan ng Benguet. Naganap na kick-off ng Fire Prevention Month kahapon na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Tinayo ni Provincial Fire Marshal Superintendent Jesse Anasiu ang palagiang pagsunod ng publiko sa mga safety tips kasama ang pagtanggal sa mga saksakan ng kuryente kung hindi ginagamit at pagsana sa LPG gas kapag lumalabas sa bahay. Tamang pagtapon sa upos ng sigarilyo, pagsunog sa basura at iba pa. Binigyan din nito ang palagiang pagiging responsable, disiplinado at mabuting pangangalaga sa mga kagamitan at kapaligiran para maiwasan ang pagsiklag ng sunog. Hanggang kahapon Lakay ay abot na sa 68 na insidente ng sunog ang naitala sa lalawigan ng Benguet. 4 na po ang forest fire, 13 grass fire, 8 rubbish, 3 electrical, 1 storage at 1 special structure at 1 mercantile fire o kalakal. Patuloy. At pinagting ng Bureau of Fire Protection Benguet ang kanilang information at education campaign ngayong Prevention Month. Dito lamang sa lalawigan o area ng Tuba, ayon sa Bureau of Fire Protection Tuba, ay 4 yung
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Yung Philippine Air Force nagsagawa sila ng yung ginamit na nila yung kanilang mga air asset. Nakatulong ba ito para maapula na yung mga forest fire diyan? Malaki ang tulong na ginawa itong tactical group 1 ng Philippine Air Force dahil nga hindi maabot ng ating mga bumbero itong mga bundok kung saan nangyari itong mga forest fire. Kung kahit ang napaka-epektibong paraan ay yung Bambi Bucket Operation ng Philippine Air Force. Kung kaya talagang naging, lalo na sa Felix Mines, naging kanyan priority. Kung kaya nung sumiklab yan, ginamit yung mga helicopters ng Philippine Air Force na kay para apulain yung kumakalat, gumagapang na forest fire patungo sa mga kabahayan sa naturang minahan na kay. Pero as we speak, ngayong araw, 2 na ng Marso, mga ilan pa yung aktibong sunog, yung mga forest fire sa lalawigan ng Benguet? Yung binabantayan na kayong area ng Felix kasi ito yung pinakahuli. Yung malaki lang yung nakikita mo pag nandito ka sa Baguio, nakikita mo yung Santo Tomas, at least na control na yan. Doon sa area ng Bukod, sa may Itogon, medyo okay na rin yan. At yung Samparsito sa may Quezon na control na lahat. So yung binabantayan, yung nandyan sa Felix Mines, pero sabi nila na control na. Pero syempre, todo monitor at nantay pa rin yung mga pamatay sunog ng sa gano'n na hindi pa ito muling sumiklab. Dahil yung iba kasi, pag kahit na naapula na, kuminsan dahil nga sa, ewan ko ba, siguro sa hangin, na iihipan siguro yan. Uli. Oo, kung kaya't yun, sumisiklab muli, yun ang binabantayan nila. At isa dito, ay yung pinakahuli dyan sa may area ng Felix Mines, Lakay. Lalo na kung malapit na sa residential area. Ito yung forest fire na nangyari na lumapit. Kitang-kita na, natatanaw na mismo ng mga residente doon kung kaya talagang nag-alerto sila kaagad nung nakita nila na papalapit na itong sunog sa kanilang mga tahanan. Alright. Maraming salamat, Romy. Muna latest na update sa lalawigan ng Benguet para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales mula sa Baguio City. Good morning sa ating mga naka-monitor ngayon dito sa ating Facebook Live. Siyempre sila si Roque, si Francisco Antonio Ramirez Garcia, sila Willie Bico, si Jim Ulier, Eduardo Narvaez, si Albert Hernandez, Boots Villegas, Lito Supnet, Reynaldo Albutra, Fernan Estibarjan sa Ternate, Vernilo Cianosa sa Negros, Ivy Gutierrez sa Pangasinan, Ligaya Supan, good morning, si Ramon Abadillo dyan sa Santa Rosa, Laguna, si Berto Pugo ng Tondo, Victor Anacion na binabati ng happy birthday yung kanyang anak na si Catherine Oribe Anacion. Happy birthday, Catherine Oribe Anacion. At maligayang panunod daw sa kanyang misis na si Ophel Uribe Anacion dyan sa Buen Suceso, Gumaca, Quezon. Don Jolipata, good morning dyan sa Samar. Emma Flores, sa Santa Rosa din si Nelson Malinaw sa Falls Church, Virginia. Si Maria Morena Sobripenya sa Nubaliches, Rinaldo Albutra, Maridel Furukawa, good morning. Then paring Joel,
Mendoza, magandang umaga. Siyempre kay parin Jovan Atienza ng PSPJ, Billy Melodias, Alfredo Cobilla Sr. Santipolo at si Nenet Kabakungan, si Arturo Mendoza ng Mindoro, Vivian Cubero, Ria Soto, good morning. Si Ariel Limos, na Laguna din ito. Si Lita Magampon, si Edwin Agualada, Cesar Akdal, good morning. Lito Magampon, si Ligaya Supan, Mar Urbano, magandang umaga. And si Custodio, ano ito? Lon Custodio. And si Imelda Sabas, magandang umaga sa inyo. Naghatid sa ating oras na 4:36 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Bagong taon, bagong milyon 2024. At narito ang mga proof of purchase o POP na pwede mong gamitin para sa iyong mga entries. 3 sachets of Pride Powder 40 grams or 1 pouch any size of Pride Powder or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams any variant. 1 box of Star Wax Floor Wax any size, any variant. 1 box of White Rose Papaya Soap any size. 3 sachets of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon any size, any variant. 1 wrapper of Shield Bath Soap 60 grams or 1 box of Shield Bath Soap any size, any variant. 2 sachets of Smart Dishwashing Liquid 50 ml or 1 pouch of Smart Dishwashing Liquid or 1 label wrapper of Smart Dishwashing Paste any size, any variant. 3 sachets of Unique Toothpaste 10 ml or 1 box of Unique Toothpaste any size, any variant. Sali na sa bagong taon, bagong milyon 2024. See posters or visit our Facebook page for details. Promo period is from January 7 to March 8, 2024 per DTI Fairtrade permit number FTEB 182685 series of 2023. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Umaratsyada sa ikatlong pagkakataon. Una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey. Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taus-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras, dahil sama-sama tayo, Pilipino. Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra na kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Hugis ng ilong, maaaring maging basehan sa pagtukoy ng personalidad ng tao ayon sa eksperto.
Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Benepisyo ng power nap sa mga night shift worker. Alamin! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balik ho tayo sa ating balitaan, alas 4:43 na. RH Rapido Hataw Balita. Ay, happy birthday daw kay Ethan Urbano. Si magandang umaga kay Lolita Timi Panit dyan sa Lamot, Ifugao Province. Ay, Maphud ay Ifugao. Good morning, si Pizza Tuito from Seoul, South Korea. Of course, si Jose Suarez, Juliet Reyes, and si Aldi Idorot is from Caloocan. Balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos mula sa 2 araw na state visit sa Australia. Sa arrival statement, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang kaniyang biyahe para sa malilikang oportunidad sa ilalim ng strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, siniliwhan niya ang 3 kasunduan sa Australia sa maritime cooperation, cyber at critical technology at ang implementasyon ng competition laws. Iniulat din ni Pangulo na tinalakay nila ni Prime Minister Anthony Albanese na sa bilateral meeting ang trade, investment at security relations. Muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang diplomatic ties ng Pilipinas at Australia at sinabing mananatili ito bilang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng bansa. We underscored the importance of a mutually beneficial economic relationship that will support our effort in building economic resilience and in achieving inclusive economic growth. In the same vein, we acknowledge the role of our long-standing people-to-people ties that support and inspire our efforts for closer Philippine-Australia relations. In my meeting with Prime Minister Albanese, we explored ways to maximize the strengths and opportunities from our strategic partnership. Our discussions on trade, investment, and security shall inform the next steps in implementing and achieving the enhanced cooperation outlined under the framework of our strategic partnership. Bahagi ng arrival statement ng Pangulo. Pero may karugtong agad yan. Bibiyahe muli bukas ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Australia. Magra-round trip para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit sa March 4 hanggang March 6. Gaganapin naman ang pulong sa Melbourne. Ayon kay dating DFA Assistant Secretary for ASEAN Affairs Daniel Espiritu, inasang pasasalamatan ni Pangulong Marcos sa Special Summit ang host country dahil sa pagsuporta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng opisyal ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 arbitral ruling na pumapabor sa territorial claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Habang nasa Melbourne, dadalo din si Pangulong Marcos sa pagtitipon na inorganisa ng Australia na may kinalaman sa maritime cooperation. May report mula sa Bataan, 2 tulak ng ilegal na droga na kumpiskan ng 170,000 halaga ng shabu sa Limay, Bataan. Dani Kumilang sa detalye ng balitang ito, Dali.
Matapos ang ikinasang drug bypass operation ng pinagsanib puwersa ng Limay PNP, PPDEO at Provincial Mobile Force Company, positibong nakabili ang nagpanggap na buyer at naaresto ang 2 tulak ng droga sa Purok 3, Barangay San Francisco, Limay, Bataan. Sa ulat mula kay Limay Chief Major Dennis Duran, ang mga nadakip ay isang babae na edad 19 at isang lalaki na nag-iedad 54 anyos na pang-apat na itong pagkaka-aresto. Nakumpiskan ang mga sospek ng 25 gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ito sa 170,000 piso. Ang mga nadakip matapos isagawa ang inventory at basahan ng kanilang mga karapatan, dinala ang mga ito sa Limay PNP Station para sa documentation at disposition. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa Pangasinan, isang pick-up truck ang nahulog sa bangin. Ito'y mga magkakamag-anak ang sakay doon sa bayan ng San Nicolas. 7 ang sugatan, merong 1 ang patay. Naku naman. Si Freddy Fajardo sa ulat na yan mula sa Pangasinan. Freddy? Nauwi sa trahedyang sanang masayang pamamasyal ng magkakamag-anak sa Barangay Maliko, San Nicolas, ang tinaguriang summer capital ng Pangasinan. Sa ulat ni Chief of Police Captain George Banayos Jr., binabagtas ng mga biktima ang palikong pababang bahagi ng lansangan sa Campor, Barangay Santa Maria East, isang barangay pa bago marating ang Maliko nang malus control sa manubilang driver na si Arlando Mendoza, 51 anyos OFW at residente ng Barangay San Bartolome Rosales. Dahilan ng pagbangga nito sa steel railings at tuluyang nahulog sa bangin. Mabilis na responde ang San Nicolas MDRRMO sa pamumuno ni Mr. Shalom Balulong kasama ang Bureau of Fire Protection na silang nagdala sa paggamutan. Subalit diniklarang dead on arrival ng mga doktor ang biktimang nakilalang si Susie Di Guzman, 47 anyos, residente ng Carmen West Rosales, na tumilapon mula sa likuran ng pickup kaya nagtamo ng malubang sugat na siya nitong ikinamatay. Sa ngayon nananatili pa sa paggamutan ng 3 sa 8 sakay ng pickup habang ang iba'y pinauwi na ng mga doktor matapos malapatan ng lunas ang kanilang mga tinamong sugat. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat Freddy Fajardo mula sa Pangasinan. Alas 4:50 na ng umaga. Pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa tulong ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng tulong sa mga mahirap na pamilya at mga biktima ng sunog sa Puerto Princesa City. Si Romualdez ang itinagang caretaker ng 2 distrito ng Palawan matapos pumanaw si dating kinatawan at mayor ng Puerto Princesa City na si Edward Hagidor noong buwan ng Nobyembre. Pinangunahan ni Romualdez ang ceremonial distribution ng ayuda sa ilalim ng card program na ginanap sa Provincial Capital Convention Center kung saan may higit na 2,000 mga benepisyaryo. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 3,000 cash assistance at 5 kilong bigas na may kabuang halagang 7 milyong piso. Nagpasalamat si Speaker Romualdez kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sa napapanahong pagtulong nito sa mga biktima ng sunog at mga mahirap na residente ng 2 distrito ng Palawan. Sa isa pang event ginanap sa Mendoza Park, pinangunahan naman ni Speaker Romualdez ang ceremonial distribution ng nasa 4.8 million na cash assistance sa may 700 pamilya na biktima ng sunog. Ang mga ito ay binigyan ng 2,500 piso hanggang 10,000 cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS ng DSWD. Noong Pebrero 7, isang malaking sunog ang tumupok sa kabayan ng 681 pamilya sa Barangay Bagong Silang at pagkakaisa. Nasa 19 na pamilya naman ang apektado sa sunog noong Pebrero 14 sa Barangay San Miguel. Ito na ang ikalawang AICS distribution sa mga biktima ng sunog. Ang una ay noong Pebrero 15 at 16 na pinangunahan ng Palawan 3rd District Caretaker Officer kung saan binigyan ng tig 10,000 piso ang mga benepisyaryo na may kabuang halagang 7 milyong piso.
Inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng maranasan ng bansa ang unang bagyo ngayong Marso at tatawagin itong bagyong Aghon. Ngunit sa ngayon, patuloy mo nang maranasan ang Northeast Monsoon o AMIA na magdadala ng magaang pag-ulan, partikular na sa mga lalawigan sa Northern Luzon. Maapektuhan rin ang AMIA ng ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela at Aurora kung saan magdadala ito ng mga malawak na kaulapan. Samantalang sa Metro Manila naman asahan ang isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies at localized thunderstorms. Kinontra ng Philippine Nurses Association ang plano ng gobyernong kumuha ng Clinical Care Associates para matugunan ang shortage sa mga health workers. Ayon kay PNA President Elmer Bondok, ang Clinical Care Associate o CCA ay mga individual na hindi pumasa sa licensure exam at may alintulad ang trabaho sa isang nursing aid. Sinabi ni Bondok na hindi solusyon ang mga underboard sa kakulangan ng human resources for health sa bansa. Hinala ng PNA President, nasa likod ng CCA program ang gobyerno ang mga opisyal na nag-aalok ng mababang sahod sa mga clinical associates. Hinimok ni Bondok ang gobyerno na hikayatin ang mga board passers na magtrabaho sa healthcare facilities at mag-alok ng makatarungang sweldo at insentibo. Mahaba ang problema natin sa ating healthcare system. Minsan naman magtaka kayo yung mga ang daming mga malalaking ospital, mga kilala. Hindi lang dito sa Metro Manila pero kahit sa mga urban area, mga malalaking syudad outside Metro Manila. Napakamamahal maningil ng mga ospital. Pero ang sabi ng kanilang mga healthcare workers, most especially yung mga nurses and all, barya-barya lang ang pinasasahod sa kanila ng mga management. Private hospitals ito na kamamahal maningil. Tapos overwork pa. Hindi lang 8 oras ang trabaho. Naku, ang dami niyan. Nagtaka din ako dito sa Metro Manila. Nagulat ako Hindi ako naniniwala nung una na gano'n ang kinikita ng sinasahod ng ating mga nurses pero totoo pala. At hindi lang dito sa Metro Manila, kahit sa mga malalaking syudad outside Metro Manila ay gano'n din ang kanilang sitwasyon. Kaya pala hindi ka magtaka na mas pag nakakuha na ng sapat na kaalaman, sapat na nasanay na, talagang napipilitang maghanap ng trabaho abroad. Yung marami sa ating mga healthcare workers. Siyempre, kung sabi nga naman nila, kung sana mabigyan sila ng makatarungang sahod, baka hindi sila makaisip umalis. Kaya lang wala Siyempre, kailangan din naman nilang mabuhay at kanilang mga pamilya kaya lumalabas ng bansa. Ay, good morning din dito sa iba pa nating mga nanonood dito sa ating broadcast ngayong umaga. Sila Senior Prado sa Bataan, si Reynaldo Quiñones sa Batangas, siyempre si Berhel Sakdalan, Magdalena Patidungan from Barcelona, Lingig, Surigao del Sur. Kala ko Barcelona, Spain. Si Victor Anacion, happy birthday daw kay Cheryl Oribe Camacho ng Quezon City. At si Eboy Reglos, good morning din. Remedios Raras at Imelda Sabas. Standby sa karagdagan pang mga balita. Nagmamadali na ang mga oras, 3 minuto na lang ho. Bago mag alas 5.
ng umaga. Ako pa rin si Raymond Advance dito sa ating balitan ngayong umaga ng Sabado sa RH Rapido Hataw Balita.